Paano nga ba magpadala ng pera mula sa GCash papuntang PNB or Philippine National Bank? So sa video na to, yan yung pag-uusapan natin. Pero syempre, kung bago ka pa lang sa channel natin at gusto mo ng mga topics patungkol sa freeload, make money online, at tips at tricks, make it sure na mag-like, comment, and mag-subscribe. So yung una nating gagawin mga idol, pumunta kayo doon sa App Store para sa mga naka-Apple user, or Google Play Store naman para sa mga para sa mga naka-Android phones. Okay? So, i-update nyo muna yung GCash mobile application nyo. So, ang reason po ay para hindi po tayo maka-encounter ng mga errors or mga problema sa pag-transact or paggamit ng GCash mobile application, lalo na gumagamit or nagtatransact po tayo ng totoong pera. So, kapag okay na, no, pindutin lang po natin tong transfer. Piliin po natin tong local. And scroll down tayo dito, meron tayong makikitang Philippine National Bank. Pwede din po natin gamitin tong search engine, PNB. Ayan, lalabas po si Philippine National Bank. So piliin po natin siya. And mag-fill up tayo ng amount. Halimbawa, 1,000. Yung account name dapat match po doon sa account number. Yung account number po natin, example lang po ito mga idol to guide you. Tapos dito po sa email, so makikita po natin optional po yung nakalagay pero gagawin po natin siyang mandatory kasi importante po siya just in case na hindi po mag-reflect yung pinadala natin. At least meron po tayong copy, no? Pwede tayong mag-report mismo doon sa PNB or sa GCash customer support if ever hindi po siya mag-reflect. So kapag okay na, pindutin lang po natin tong send money. Mapupunta po tayo ngayon dito sa verification page. So double check niyo po yung account name, yung account number, and take note na meron pong additional fee na 15 pesos sa GCash as convenience fee. No? A total of 1,015 pesos. May disclaimer din po dito mga idol, no, that confirmed transactions will not be refunded. Kaya make it sure to double check the transactions details para hindi po tayo magkamali. Pwede din po kayong gumamit ng QR code mismo para tugma po talaga or exact po yung information na papadalan po natin. So kapag okay na, pindutin lang po natin tong I confirm that the details are correct. Then pindutin po natin tong pay 1,015 pesos. So powered po siya ng InstaPay. So after 5 seconds po ng pagpindot natin dito sa pay, so automatic magre-reflect na po siya dito sa account number. So I hope na nakatulong tong video na to. Please make it sure na mag-like, subscribe at mag-comment down below.